Dito, bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda at pagbiyayang umaga ho sa ating lahat, and welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes at ika-4 sa buwan ng Hulyo taong 2024 at ika-28 sa buwan ng Zulhijjah 1445. Again, mahalagang malaman natin ang ating date both sa Gregorian at sa ating Hijri calendar. At kung gusto niyo pong malaman kung ano ang date sa bawat araw sa Hijri calendar, nariyan ho ang ating website. Yun pong malalaman. At ang mga prayer times nariyan din sa ating website. At meron tayong magandang balita ngayong araw na ito. At ito na ho ang ating 176th episode ng ating programang MHS Delivers. At kagaya nga ho ng ating nasanayan, tayo ho ay live na live sa Facebook via Ministry of Human Settlements and Development BARM. At syempre, live din ho tayo sa DXMS Radio Bida, Cotabato City. At siyempre, kami ho ay inyong mapakikinggan via DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pitan, sa inyong mga transistor radio. Kaya't kami ho ay inyong samahan at sundan hanggang matapos ho ang ating isang oras na pamamahayag ngayong araw na ito. At sa bawat episodyo ng ating programang MHS Delivers. At kapiling pa rin ho natin ang ating mga kabalay, ang ating mga kapwa home casters ngayong araw na ito, kumpleto ang ating pangkat, kumpleto po ang ating team. At umpisahan ko na naman sa bandang kanan natin, nariyan ang ating kabalay na si Ria para batiin tayong lahat. Kabalay na Ria, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay ng ating live stream at nakikinig ng ating radyo. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Okay, and ho ang magili yung pagbati mula kay kabalay na Ria. Sa bandang kanan, hindi ho makukumpleto ang bawat sulok ng ating ng ating istasyon kung hindi ho tayo dadako sa bandang kaliwa. Nariyan naman ang ating kabalay na si Hamsari. Nababati na ho sa atin, kabalay na Hamsi. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and good morning po Ma'am Salen, kabalay na Ria. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. Ako pong nilingkod Bangsamoro, Sari Pala. At yan naman ho ang pagbati mula kay kabalay na Hamsi. At nasummarize na ho yung ating mga gagawin sa ating episode ngayong araw na ito. At tayo ho ay masayang masaya dahil
meron ho tayong nagbabalik, no? Nagbabalik na MHSDN, ang ating kabalay, of course, ang ating walang kapaguran, at syempre, ang presidente ho ng klase. Tinaguri ang presidente ng klase sa MHSD. Ngayon pa lang ho ay ipakikilala na ho sa inyo ni Kabalay na Ria kung sino ho ang ating magiging guest speaker ngayong araw na ito para sa ating episode. Ang ating topic na pag-uusapan ngayon ay Legal and Legislative Liaison Section. Ano nga ba ang mga updates dito? At Kabalay na Ria, sino ba ang ating kapili ngayong araw na ito? Yes, para pag-usapan ang legendary Legal and Legislative Liaison Section ng Ministry of Human Settlements and Development. Walang iba kundi ang mismong section head nito, ang ating attorney for at legal officer ng MHSD. Narinig nyo na siya dati sa ilang mga episodes natin kung saan pinag-usapan ang gender and development. Ngayon, usapang legal naman tayo. Kasama natin ngayong araw isa sa mga registered social workers natin sa MHSD, attorney Nasiha S. Mamarungkas. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Bunsong Ria. Ano ka panganay? Ate. Assalamualaikum po sa ating mga viewers and especially sa mga taga-MHSD and of course sa mga walang kapagurang taga-ICS na galing pa po ito sila ng Taiwan. Naghihintay po kami ng pasalubong. Naku, nagabisto na dito. Ayan, Kabalay na Ria, ang pagbati mula sa ating legal officer sa MHSD na napagkakamalan po ng senior high school. Wala ko tayong magagawa dahil... Congrats, Ate Eka, senior high school ka na. Senior high school na, nag-level up na, no? Graduate na po. Graduate na, okay. Dahil napakayang looking ho ng ating attorney, ng ating legal officer sa MHSD. Pero mamaya, isa hong maunlad, progresibong talakayan ang atin hong matutunghayan patungkol ho sa isinasagawang mga aktibidades, mga serbisyo at pinagkakaabalahan ng ating legal and liaison section. Mamaya-maya po yan, babalik po si Attorney Ika, aka Ika, no? Hindi ko alam kung saan ang galing yung Ika sa Nasiha. Yung Iha ata, naging Ika. Okay. Napalitan ng K yung A. Nasiha, yung Iiha. That's for my grandmother, Lola. Okay, napakahalaga ho sa bawat tao ang lola. Ayan. Minsan mas maano pa sa parents yung lola natin, no? Okay. Kasi diba, sa mga matatanda, yung H before, hindi nila... Ma-pronounce. Just like Haji. So, naging Kadi. So, yung akin Nasiha, there you go. Imbes naging Nasiha, Iha. Kasi sa mga tita ko before Iha. Ngayon naman, naging Ika na follow yung sa lola ko. Okay. Is it a more Lanao thing? Kasi sa atin, parang sabihin mo Haji, parang Hagi. Hagi. O di kaya, Kadija, nagiging Kadigya. Kadigya. Same. Correct. Nako po. Sige, pagpatuloy natin ang ating talakayan, ang ating diskusyon mamaya sa ating MHS Discusses. Pagkaraan lamang nitong ating mga nahuunang segmento ng ating programa. Sa ngayon, atin munang pakinggan, panoorin ang ating mahalagang paalala regarding our housing loan projects or program sa Ministry of Human Settlements and Development. Mga kabalay na Almansor at Dato Nohaz, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan,
Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan ho yung ating paalala regarding our housing loan projects o program sa ating opisina na hopefully baka ngayong taon ay pwede na hong umpisahan with our housing units dyan po sa may Barangay Semba sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Sur. Okay. Baka nagkakamali ako na. Dalawa lang po pipilian Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. And hopefully, sa 2025, sana ho ay maaprubahan ang ating iminumungkahing budget para ho karagdagang budget para sa ating additional units ng ating housing loan program or projects, inshallah. Yan ho, inaasahan ng bawat pamilyang Bangsamoro na may mga trabaho, subalit hindi pa ho kayang magpatayo ng sariling bahay. So kailangan ang installment basis para ho paunti-unti ay mababayaran at makukuha nila ang housing unit. Ayan ho, ito ang programa para sa inyo. At atin na hong tunghayan ang ating balita, ang ating good news ngayong araw na ito sa ating balitaan portion ng ating programang MHS Delivers. Sana ho ay matuwa kayo sa aming ibabalita ngayong araw na ito na isa ho sa mga milestones ng Ministry of Human Settlements and Development. At ang ating headline ngayong araw na ito, MHSD nagwagi bilang Grand Champion para sa government website sa 3rd Bangsamoro ICT Summit and Expo 2024. Sa detalye ng balitang ito, narito si Kabalay na Ria upang mag-ulat. Nakamit ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang prestihiyosong titulo bilang Grand Champion sa kamakailang Bangsamoro Excellent Awards para sa mga website ng pamahalaan. Ang tagumpay ay inihayag sa panahon ng 3rd Bangsamoro Information and Communications Technology o ICT Summit at Expo 2024 na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex ang SKCC sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Itinanghal ni Dato Nohaz A. Daud, website administrator mula sa Information and Communications Section o ICS sa ilalim ng paumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ang mga kahanga-hangang features na nilalaman ng website ng MHSD. Binigyang din ni Daud kung paano regular na ina-update ang website upang matugunan ang mga pamantayan ng pamahalaan at epektibong magbigay ng serbisyo sa mga pangangailangan ng mga gumagamit at bumibisita nito. Sa panahon ng summit, ipinamalas ng mga IT officers at mga kinatawan mula sa iba't ibang BARM ministries, offices at agencies ang kanilang mga website.
Kabilang sa mga kriteria ng pagsusuri ang mga aspeto tulad ng transparency seal na may updated data, freedom of information seal, design using government website template, government website maturity level framework, feedback mechanism, at cybersecurity implementation. Sa kanyang pasasalamat, kinilala ni Daud ang di mabilang na suporta at pampatibay loob mula sa mga pinuno ng ministry, lalo na si Minister Bara at ang kanyang ICS head at team. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat para sa pagkakataon na may pakita ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala ng website at itinuturing ang tagumpay na bunga ng kolektibong pagsisikap sa loob ng ministry. Pinangunahan ng Bangsamoro Information and Communications Technology Office ang BICTO, ang summit, kung saan binigyang diin ng Executive Director nito na si Jonathan M. Mantikayan, PhD-IT, ang layunin ng kaganapang ito na paunlarin ang kakayahan sa ICT ng pamahalaan ng Bangsamoro para sa isang mas progresibong kinabukasan. Para sa payapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong likod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa napakalaking pagpapahayag ngayon ng ating tagumpay sa MHSD through our news, this 176th episode of our program, MHS Delivers. Sana ho'y magpatuloy ang ating paghakot ng awards sa mga susunod pang taon, inshallah. Yan ho ay alay natin sa bawat pamilyang Bangsamoro. Okay, at tayo ho ay magbabalik naman para ho sa ating IPH at HSF. Ready na ho ang ating mga kabalay na si Ria at si Hamsi para sa kanilang mga informasyon at mga tips para ho sa ating lahat. Mahalagang makinig tayo at intindihin natin ang mensahe ni Ria at ni Kabalay na Hamsi dahil magdudulot po yan sa atin ng maraming benepisyo sa bawat aspeto ho ng ating buhay dito ho sa mundo. Nako, nagdrama na naman. Sige. At narito ho ang ating napakaikli, subalit napakahalagang paalala regarding our resettlement housing projects sa MHSD. Ako nga pala mag-play na, no? Tawagin ko sana si Kabalay na Almansur. Okay, narito po ang ating mahalagang paalala regarding our housing, resettlement housing projects. ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. Ayan. Pakinggan natin ang ating magandang musika sa ating background habang inaalala ko kung ano ang aking susunod na sasabihin. Okay, kagaya nga ho ng aking nabanggit kanina, tayo ho ay makikinig, manonood sa mga ihahatid na mga impormasyon ng ating mga kabalay regarding tips, no? And trivia na mahalaga hong malaman natin. Subalit bago po yan, atin hong basahin muna itong ating mga comments sa ating Facebook Live. Ngayong episode na ito, Kabalay na Ria, umpisahan mo na at susunod si Hamsari.
Ang ating mabdaliang IPH ngayong araw na ito ay tungkol sa... Sige. Ang, Paso tayo ng comment. I was reading the IPH. Yeah, that's right. Correct. Sige. Kabalay na Ri. Simula kay Haris, Salam MHSD, pa-shoutout kay NG Daud. Syukran, no? Kuya NG, marami kang fans actually ngayon sa ating chat room. So kaano-ano mo si Haris? Yes, we also have big fan ng ating website. Brother niya! MashaAllah! Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. And we also have Ati Chin, Maricray Mariga. Salam MHSD pa. Shoutout po from Rosary Heights 13. Syukran. Afwan. Ayun na, shoutout ninyo. Yes. Thank you for the hearts. We have Bayra Jaina Daud. Ito rin na, isa sa mga fans ni Kuya NG. Pa-shoutout po kay NG Daud. Mubarak po. Engineer Dato Nohaz A. Daud and MHSD family dahil nakuha nyo ang Grand Champion. MashaAllah, Alhamdulillah. And Kuya Hamsi. Ikaw magbasa ito kaya Kuya Hamsi. Kasi hindi ka niya pinanggit. From John Anthony Okimen, our planning officer. Good morning. Dear ICS, we miss you, Ma'am Sally of Salambay of Tula, our young-looking attorney Eka, Lady Riri Joy Rio Muhammad, and more Lady power. Riri. Watching from MHSD conference room. Nagtantang po ako. Ayun, Sinunod niya. Pa-shoutout din po kay Sir Inji Daud, Mr. Ramsari Pala, and Sir Almansur Esugaw, ICS website Grand Champion. Aha. At ito, gustong basahin. kasama sa ating 4 sisters and a brother. Mrs. Pandit siya, ang ating records head, section head sa ating opisina. Salam mga kabalay, especially sa mga galing Taiwan. Ano ang ibig sabihin nito? Blooming ka raw. Sabi ni John Anthony Ocomen, alam fresh na natin from ang kapalit Taiwan. niya ng sali. Understood na ito, and kabalay na Ri. We have Naima S. Abubakar, Mubarak MHSD BARM and Team ICS na Thank sinundan ni Kakamay Abu Abdul Malik bin Musa. Assalamualaikum from Al-Madina Al-Munawwara. Waalaikumsalam. And ito yung the kindest person I've ever met. Ang next na nagapadala ng kanyang mensahe. Welcome back, Taiwanderers, Ma'am Sal and Hamsi, watching from TRS office. This is our PDCRD Chief, Jihana Abdul Karim. And possible baka makita natin sa next episodes natin para pag-usapan ng Inshallah, kanyang yes, division. that's right. And our online tour guide. Really? As in, kahit naroon na kami, hindi kayo pinabayaan ni G. Aww. As in. Oo. Dahil sa kanya kung bakit kami napunta doon, actually, mga sampid lang kami. Okay. And we also have our governor of the MHSD, Sami Ibrahim. Salam ICS watching from ODG, MHSD RO BARM. Kompletong-kompleto. Full address yun Oo, full address. Nagbabalik si Ma'am Naima. Pa-shoutout po kay NG Daud watching from Mother Barangay Bagua po. Okay. Di ba? Daming fancy kay NG ngayong Attorney Ika, may pa-shoutout sa'yo. Nagbabalik para sa'yo, Attorney Eka. Shoutout sa guest niyo today, Attorney Ika from Mrs. Panditcha. Yes. May inaabangan si Attorney na magko-comment. Kaya pala. May na-anticipate to eh. Okay? We have Shasha, isa sa mga active participants natin sa MHS Discusses at Disseminates. Congratulations, MHSD. Thank you. At ito, ang pinaka-tour guide. Next to my... Kung yung isa digital, yung isa next physical. to my habidu. Okay. Ang tigtunto ng aming pupuntahan. Ang na-stress. Ang na-stress sa amin. Si Sir Sid Mursidir Sajili, ang ating HHRO4. Congrats sa ating fresh-looking program host at ICS team. Maniniwala na ako. Watching from HSD. Anong kapalit ito? Ano to yung Yung kinain mo may egg yolk? Sige. Okay. At dahil may pakabol siya pero gi-PM niya lang sabi niya, good luck on your radio program. Si Kuya Dingdong ito. Break a leeg.
Ay, Leeg. Esteleg. oh naman. Delikado yung break ali eh. Nako, mawawa tayo leg? sa mundo. Sige. Tayo ho ay magpatuloy na sa ating IPH at HSF. Kabalay na Ria, ano ba ang iyong trivia nga ihahatid? Yes. Napaalam sa amin ngayong araw na Okay, ito. tamang script ng open ko. Pero ang ating IPH ngayong araw na ito ay ang ating PDPFP o kilala bilang Provincial Development and Physical Framework Plan. Okay. Ito ay binubuo sa antas ng probinsya at pinagsasama ang tradisyonal na hiwalay na plano ng pisikal na balangkas ng probinsya at plano ng pag-unlad ng probinsya upang matugunan ang pagkakahiwalay sa pagitan ng spatial at sectoral na mga kadahilanan at sa pagitan ng katamtaman at pangmatagalang mga alalahanin. Naglalaman ito ng pangmatagalang pananaw ng lalawigan at kinikilala ang mga layunin sa pag-unlad, estratehiya, target at kaukulang PPA na nagsisilbing pangunahing input sa provincial investment programming at kasunod na pagbabudget at pagpapatupad ng plano. Isa ito sa dami-daming plano na inaasikaso ng ating mga LGUs para siguraduhin na tama at nakakatugon sa teritoryo nila ang kanilang mga gawain, aktibidad at mga susunod na hakbang. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang pag-revisit sa Vision Mission Goal ng Maguindanao del Norte. So Development Trust at Spatial Strategic Workshop sa ngayon hanggang bukas inshallah or baka uwian na nila bukas at ngayon yung last day. Yeah. Nandoon ngayon ang ating TRS, ang ating Technical and Regulatory Services upang mag-assist at magbigay ng kanilang technical na kaalaman. May pictures din tayo, nakikita natin si Ate Lick sa ang ating acting TRS conference no? Yes. Acting TRS director. Kasama Chief ng Ilud. Kasama si PD Noroden Abdullah. So good luck po sa kanila. Hajj Mabrur. Hajj Mabrur. Yes. Hajj Mabrur kay Sir Noroden, kay Sir DG. May listahan tayo dito somewhere. Wait. Yes, DG Ibrahim at Chief Zainuddin Buisan. BM Aldin Aldin Asiri. Sige nga, kumpatahin Abdul Gafur natin. Kasim, Abdul Halim Abdullah, and Juwairia Ibrahim. Akala ko Juwairia bin I know, Muhammad. right? Inshallah. Nakita ko yung pangalan ko, sabi ko, inshallah. Mashallah. Hopefully, no, ito na ang Inshallah. next destination natin, inshallah. Baka next year daw, sabi ni Kabalinari. At sana magkasama-sama tayo. No? Inshallah. Ayaw niyo magbalik sa Taiwan? Gusto, pero another ano naman, no? Ang Hajj kabalik sa Taiwan Mabrur, is yung Hajj ibang Mabrur. grupo. Sina Attorney Ika, Try Attorney country daw, Lick. sabi ni Ma'am Sally. Sige. Okay. Thank you so much, Kabalay na Ria, sa iyong trivia on PDPFP. Naintindihan natin anong importansya ng PDPFP na ito na atin hong pinauunlad sa bawat probinsya dito ho sa ating rehiyong Bangsamoro. Yeah. Mula sa ating IPH, let's now move on to HSF. Ano nga ba ang tips na ibibigay sa atin ni Kabalay na Hamsari? Ikaw na ang bida sa panahong ito. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally, at para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, ating pag-uusapan ang Nutrition Month sa Pilipinas. Ang pagdiriwang yes, Ma'am Sally, sa buwan ng Hulyo. Ang Nutrition Month sa Pilipinas ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo. Ang layunin ng selebrasyong ito ay magbigay ng kamalayan at kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at pagpapalakas ng katawan, pati na rin sa pagtataguyod ng mga programang pangkalusugan at pangnutrisyon sa buong bansa. Bilang isang individual, maaari mong obserbahan ang Nutrition Month sa pamamagitan ng mga parang ito. Una, pag-aaral at paglaganap ng kaalaman. Magbasa ng mga artikulo at manood ng mga palabas na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon. That's right. Ibahagi ang mga natutunan sa pamilya, kaibigan at sa social media. Pangalawa, pagtangkilik sa mga masusustansyang pagkain, kumain ng balansing dieta na may kasamang prutas, gulay, mga protein at iba pang pagkain na masusustansya. Iwasan ang mga pagkain na mataas ang asukal, asin at unhealthy fats. That's right. Yes, Ma'am Sally. At pangatlo is makilahok sa mga aktibidad sa ating mga komunidad, sumali sa mga lokal na programa or seminar patungkol sa nutrisyon, makipag-ugnayan sa mga lokal na health centers or NGOs na nagsasagawa ng mga aktibidad para sa Nutrition Month. Pangapat, mag-hardin or mag-alaga ng halaman kung hindi naman kayang bumili ng masusustansyang mga prutas sa pagkain. Magtanim ng sarili mong gulay at prutas sa bakuran kahit sa paso lamang, ikayati ng mga iba na magtanim din para sa masusustansyang pagkain na nakukuha natin dito. Panglima, pagtuturo sa mga bata,
Turuan ng mga bata sa kahalagaan ng tamang nutrisyon at pamamagitan ng kwento, laro at aktibidad. Ihanda ang masusustansyang baon para sa kanila. At panganing pagbuo ng healthy habits. Magsimula ng regular na exercise or physical na activities. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. At pagsuporta sa lokal na magsasaka, bumili ng mga masariwang produkto mula sa mga lokal na pamilihan. Suportahan ng mga small-scale farmers na nagpuproduce ng organic at masusustansyang pagkain. At ang panguli sa pag-iwas ng mga maling impormasyon, siguraduhin tama at mapagkakatiwalaan ng mga impormasyon at mapapaniwalaan ng ating ibinabahaging impormasyon sa ating social media accounts para ma-promote natin ang Nutrition Month. Ang pag-obserba ng Nutrition Month ay hindi lamang para sa isang buwan kundi isang patuloy na pagsisikap upang mapanatili ang kalusugan at kagalingan ng bawat isang magandang nutrisyon ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan, kabilang na dito ang pagpapalakas ng ating immune system. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod Tang Samoram Saripada. Ayan ho ang tips. Marami-raming tips po ang binigay sa atin ni Kabalay na Hamsi. Nutrition Month celebration every July. Yes, no? Ma'am Sally. Tuwing Hulyo ng bawat taon, atin po ang ipinagdiriwang ang buwan ng kalusugan, nutrisyon. At hindi lamang sa buwan ng Hulyo, Ma'am Sally. Ang pag-promote nito is kung makaya natin is tuloy-tuloy all throughout the year. Ayan, yes, dapat ho. Yung pag-inom ng tubig, dapat alamin ang tamang impormasyon at yung ating ibinabahagi mga impormasyon dapat well packaged din para convincing. Yes, doon sa mga taong nais nating mahikayat na pangalagaan ang kanilang kalusugan. Dahil kapag yan po ang nag-give up ang ating kalusugan, lahat po ay damay-damay na. Ayan, lahat ng aspeto ng ating buhay ay maaapektuhan kapag hindi ho maganda ang ating kalusugan. Kaya dapat lamang na pagandahin natin ang ating sarili. No? Kabalay na Ria. Oo. Paano kung walang effort ang needed para sa... Oo nga pala, no? Maganda na kasi, di ba? Yes, maganda. exactly. Wala nang ka-effort. Yung pagkain at pag-inom ng mga masustansyang pagkain, gulay, prutas. Kasama yung sa Tamang effort inumin, na Ma'am hindi Sally. na... Tamang inumin. Gawin natin. Tamang inumin. Okay? Yung colorless na inumin dapat ang ating Kapag ang lunch pinararami. destination natin or toaste ang ending nito. Okay, sige na nga. At tayo ho ay... Malengke pala imbes na mag-lunch. Okay, bago tayo dumako sa ating Kabalay na Hamsari sa iyong HSF ngayong umaga, bago tayo dumako sa ating MHS Discusses na pinakahihintay ho ng ating mga tagapanood, sabi ni Hana Daod Akon, mabruk po kay NG Daod. Ito ho ay sister ng ating website administrator. Napatahitahimik lang po, subalit napaka huge ng impact ng kanyang ginagawa. Yan, mashallah, alhamdulillah. And thank you Minister Hamid Aminuddin Bara for the praises and of course yung motivation na ipapatuloy pa natin ang ating magandang trabaho. Ayan. Sige ho. Ito na ang ating pag-uusapan sa araw na ito bago tayo dumako sa ating MH Discusses. Kasama rin po natin ngayon sa studio ang ating legal assistant. Yes. Na walang iba kung si Sashala, aka Ina. Sana man kinuha yung Ina. Sige. Problemahin mo mga Ina. The ever hardworking din. Basta ho, MHSD walang kapaguran yan. Ayan, lahat ng sections at divisions ay ginagawa ho ang kanilang share sa toil. What is toil? It's the labor. Okay, sige. Ngayon, pag-usapan natin ang Legal and Legislative Liaison Section. Kung kayo po ay nag-wonder kung ano ba ang section na ito, ipaintindi sa atin ang ating guest speaker ngayong araw na ito, si Attorney Ika. Kanina po pinakilala ni Kabalay na Ria. Umpisahan ko na Kabalay na Ria sa tanong na, how are you today? Today. Ay, you're so fine, yeah. As you look today, walang ka problema. At walang ka stress. Parang hindi yata pinapakita ng kanyang aura ngayon yung mga pinag-uusapan nating MR kanina sa ating, di ba? Sa ating GC. Patungkol po sa mga gawaing Bids and Awards Committee. Ayan. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, hindi back, no? Legal and liaison. Kasama. May aspeto. Dadaanan din natin mamaya. Sige na nga. Okay. Sa ngayong mga panahon ngayon, Attorney Ika, kamusta na ang LLLS?
Anong LLS? Legendary, Ah, legendary, diba? legendary. Yes, Thank you. yes. Parang ang LLS parang si Hasan. Oh, parang Sir Hassan. quadruple L. Si Hasano Amboloto. Okay, sige. Yeah, seryoso. Thank you, Ma'am Sal. For, Yes. first of all, I would like to thank this team. You're so welcome. Parang yung confidence niyo over to the moon. I hope I have that kind of You have it. confidence. You already have it. Yes. So, LLS is a legal, pati ako nakalimutan. Legal and legislative liaison sections. Yung section namin is, it's just a small office. Literally. Yeah, literally not small. Parang nasa kabilang universe po kami ng legal section. Because Okay. physically, yung office namin na medyo nasa labas ng Okay. operation. Katapat So, ng office ni DG. Yeah. Hindi naman siya literal na outside. Yeah. So, itong section po namin is a small section under the Office of the Minister, composing of, sa ngayon, parang tatlo na lang kami. Tatlo ba? Tatlo ba? Dalawa lang kayo? I don't know. May incoming na. May Ayan. Inshallah, So, it's welcome. headed by, of course, truly yours, headed by me, na attorney Dati po. mag-isa ka lang, di ba? Yes, attorney po. And kasama rin po natin dito si Sachel, Austria, our legal assistant too. Yes. And alhamdulillah, Ma'am Sal, we proposed for another positions. That's right. Actually, we proposed for a 35, but it was not approved by the MFBM. But alhamdulillah, nagbigay din naman sila ng attorney 3, and inshallah, this Mashallah. mga next month or 2 months siguro, makakasama na rin natin. Ayan. And Yun ang magandang balita, yes. another admin assistant din. Okay. Baka next week. Mashallah, maka-report. mashallah. You really need those staff, no? Mga kaakibat sa ating LLLS. May tanong lang ako, Attorney Ika, no? Baka para maintindihan namin at maintindihan natin mga tagapanood. Ano ang pagkakaiba ng legal sa legislative? Yung mga ganong aspeto. Pwede assignment na. Particular lang. Okay. Assignment ko na lang yan. Ano? Huwag naman ganun. Sagutin mo na, hindi ko alam eh. Well, kasi, Okay. yung setup natin sa bar, di ba, parliamentary Yeah. tayo. So, may liaison ba ang mo or legislative? Legislative. Yeah, more on, yung sa legislative kasi, more on legislatures, bills, laws. So, in case na may mga bill tayo na pinopropose Okay. or na connected sa parliament, kami rin yung Yun, parang liaison officer. Aside from legal matters. Yes. Pasok pa rin naman ang legislative sa legal. I don't know. I don't understand bakit. Pero yan ay nakaangkla sa ating admin code, tama? Yung ating Yun naman pangalan din ng ang ating. name natin sa amin ko. Correct. Okay. Sige. So, naintindihan natin, ha? Ngayon, i-breakdown natin. Ano ito mga pinag-uusapan nating legal, legislative, no? Sa section ni Attorney Ika at ni kaakibat nga si Ina. Ano yung mga particular responsibilities o support na ibinibigay ng LLLS? Sa MHS, isa iba pang ano? Yeah, well, doon naman sa roles natin, it's a very general. Sa general, Yeah. this is really to ensure that the ministry is protected from any legal risk. Okay. So, kung Basically. lahat ng may kinalaman sa legal na concerns, ipinapadaan yan sa legal. And we, our advice, our legal opinion is being sought for any legal inquiry or legal Okay. inquiry doon sa mga concerns natin sa operations. So, overall, for example, sa finance matter, lagi tayong nandyan sa pag-interpret ng mga rules ng COA, sa pag-interpret ng yung mga batas na relevant sa batas. Kaya nga medyo challenging yung pagiging legal officer. Kasi wala kang specialization or specific Yeah. na topic. That's right. So, kung ang isang legal officer ay nasa isang office, you have to know, like, yung perspective ng bawat offices, you have to know as an engineer, as an accountant, Correct. as a finance officer, as a field officer, as a social worker. So, lahat ng may kinalaman na legal concern, kasi hindi natin yung built-in kasi ang legal concern sa bawat sulok ng That's right. discussion may legal. So, doon tayo pumapasok. So, doon naman sa admin, ayun, kami yung pag may ginagawang mga guidelines, anything na related sa legal, may legal concern doon sa mga guidelines, dumadaan sa legal. Kinuha naman nilang advice namin. Okay. Especially doon sa mga guidelines natin sa may kinalaman. For example, yung mga guidelines natin sa mga beneficiaries natin, sa Yan. selection, sa awarding. Land acquisition. Yes. Mhm. So parang overall, we're more on
drafting mga resolutions, especially sa back, yan ang pinakamalaki actually. Drafting and checking. Yes, di ba? reviewing, yes. Oo, yung lahat ng MOA and Contracts, correct. any kinds of agreements and mga contracts. Especially ang so far ata kung ipa-percentage ko siya, baka back na ang pinakamalaki ngayon. Sa ngayon, no? Yeah, kasi sa dami ng ating alalahanin sa back. yes. So, Yes. pati yung mga legal concern natin sa back from lahat ng entire bidding processes natin, involved po talagang legal. Correct, Just correct. like kanina, before I went here, tinapos ko na yung isang response natin sa isang Oo. motion for reconsideration. Oo. So, yung mga ganun na, Saan doon? Yung MR na totoo o yung MR na pa-MR lang? yung MR na Totoo. coined as, Oo. observation na coined Okay. as MR. Sige. Okay. Lahat ho ng natatanggap ng opisina ng mga ganyan, motion, or any letter of complaints or anything, yan po ay dumadaan sa Yeah. opisina ni Attorney Ika sa kanyang section. Dahil, yes, So, anything na operations. For example, sa PDD, lahat ng, Yeah. lahat ng mga legal More with the concerns, LGUs. Yeah, more with the LGUs. correct. Even we also represent the office, the ministry, sa mga meetings, within the bar, Yeah. even outside, Correct. representing the legal. And I understand you're also assisting, no, other ministries Yeah. in terms of their, Ah, yeah, so Kwento mo, Attorney on Dia. that part naman, member tayo ng LLN, Mm-hmm. sa legal LLN is LLN Legal Lesson Network. network, okay. Legal Lesson Network wherein yung LLN is composed of legal officers. Mhm. Network yan. Ng mga Okay. legal officers sa buong BARM. So, pag may mga bills tayo na pinapropose, na dumadaan sa LLN for review. So, that's why Okay. minsan nakaka-review tayo ng mga bills. So they are seeking your help, no? Yes. Okay. The whole LLN. Katulad ng mga latest na mga pinupuntahan ng ating attorney dear sa MHSD, may mga bills hong iminumungkahe, ginagawa, yung other ministries, binabalik-balikan po ni Attorney Ika yun Yes, para... ilang review. Oo, correct. Okay. Sige, and aside from that, ano pa yung mga pinagkakaabalahan ng ating LLLS sa ngayon, aside from these activities? Well, lahat na tayo involved actually. Recently, nag-attend tayo ng mga meetings Yeah. sa Manila to our mga counterparts sa national. Yun din, yun ang isang napakalaking involvement ng legal. Yeah. Kapag mag-propose tayo ng any agreements mo with other, kasi kailangan talaga ng legal kasi it's unique yung context natin ngayon sa that's BARM. right. It's an autonomous region. So, vis-a-vis, ano yung relationship natin with the national agency. So, doon tayo involved in. Yeah, correct. And aside from this, bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan pa, gusto ko lang basahin itong mga comments dito. Yes, dapat ang daming comment about. Sige, umpisahan ko kay, sino nga tong si Moxie? Sino nga ba yan? Sino nga To, ba yun? watching Ano with the kids while having lunch. Kasi how I sweet was naman supposed to go home ngayon for the kids. Sorry, Sir Mox, ha? Attorney Mox, kinuha Kinuha namin ang ng iyong oras. habilis sa ngayon. Okay. And we also have Wasila, SM, Ate Attorney. Na may heart-heart na ganyan. Can I grab this opportunity? Yeah, Ma'am sure, Sal? sure. I'm so proud of this my the little sister na ito, si Wasila. She's going to graduate ngayon just sa July. Mashallah. With Latin honor of cum laude. Mashallah, alhamdulillah, congratulations. Mubarak. And Mana ba sa atin? maganda pa ito. Magandang bata pa ito. Yan yung makulit sa nyo, images delivers nyo. Diba? At saka, nako, Like follower. baka mayroon akong Na pinaglalaban niya. Oo. That's right. At, nako, etong sumusunod din na isa ring attorney ng MHSD, sa LAM Team ICS, at sa pinaka-cute namin na abogada. Hulaan mo ko sino yan. Sana all cute. Attorney, It's a Rico high. Kapantar. It's a high. Okay. And we also have here Kabaynari. Emma Asikatul Jenan. That's my eldest sister. Oh, Salam from Salvador, Lanao del Norte. Hindi rin medyo original tong mga Facebook names nila, no? Kaya nga, okay. And we also have the chief of the HHSD. Sir Gadi Abdulhamid Alawi Jr. watching from Marawi City. Sigurado po kayong High school graduate.
Ang lawyer ng MHSD. Kami man ho, Sir Gadi, ay hindi rin po sigurado. No? Dahil kung sa nasa- mukha lang magkabasihan. Sa documents na pinasa niya sa HR, meron siyang transcript of records na nakagraduate siya ng college, pati law school. Yes. How do you do that? Ah. Privacy. Anyway, Look, kung dumaan tayo lahat sa tamang proseso ng hiring process, lahat yan sinabit natin sa HR. anyway, ang ating CLUP Queen, no? Para na ma-segue natin. Salam, ganda umaga sa inyo lahat. Mga magaganda pa sa umaga. Oh. At ang cute na guest ninyo, Attorney Ika, hashtag. From Engineer Moss, Yeah, Abu Sama. At eto pa na ko, hindi ko to kinaya. Yung kaaway ninyo. Ayoko, uwi na ako, may nanalo na. Uwi na ako ng bahay. Moxie. Nagkalat. Okay lang ho. Okay lang po. Mahal na mahal ko po yan. I'm sorry, tamo ito. Let's go na. Ano yung sunod na question ulit? Ano yung sunod na question? Okay, sige na nga. Actually, hindi ko na kinakaya pero kailangan patuloy tayo sa ating usapin, sa ating diskusyon ngayong araw na ito. Sige. Naipaalam sa atin ni Attorney Ika ang lahat ng aktibidades, pinagkakaabalahan yung mga nagbibigay benepisyong mga aktibidades ng Legal and Legislative Liaison Section sa office. Ngayon, tanungin natin si Kabalay na Attorney Ika kung meron ba silang kinakaharap na mga hamon din, challenges sa inyong section. Simula na nag-umpisa. Yeah. Well, Ang iyong siguro trabaho, tipo yes. well, nung first, one of the most pinaka-challenging siguro is Mhm. pagiging alone. Nga. Diba? You know that. Oo, you know that. that's Ako lang right. dati lahat. So, imagine mo, legal officer ka and you are, parang ako na lahat ng focal sa everything. Yeah. Team Ika. Yeah, Team Ika Literally. lang. Team Ika. Pati mga vouchers, Yeah. yung admin works, I really have to do it That's pa. right, that's Kasi right. wala nga akong ano. So, alhamdulillah naman, nagkaroon din tayo ng staff. I would like to grab this opportunity to appreciate our legal assistant. Mashallah. Bagong promoted din Ay, siya. pagkaganda niya pa siya, oh. Yes, very hard Pero working. wala pa ako natikman na samgyup sa Yeah. simula ng mga unang panahon. Yeah, future lawyer din ito. Oh, inshallah, yes. Next year, inshallah. Okay. So far, yun yung isa. And isa din talaga siguro is time kasi minsan madami na tayong hindi na makaya. Kasi ako kasi yung tipo na pag nasa table ko, alam ni Ina yan, I don't want to delay this. Pag Yeah. nandyan, gusto kong, kasi may nilagay kami na listahan sa office namin and I want to tick every list na Yeah. tapos na. So, Checklist, no? Oh. yes. So, pag may nakikita pa ako nandyan, parang, hindi ako mapakali. OC. Ayaw mong sir. uwi, no? Yeah, parang gusto kong tapusin. So, Okay. ayun din. Kasi sabi ko kanina, ay ang daming inaaral. Sobrang madaming inaaral kasi kailangan mong alamin yung perspective ng isang engineer. Kailangan alamin yung perspective ng isang accountant. That's right, Yung that's mga right. social worker natin. Kasi social worker din ako. So, parang bumabalik Totoo, tayo. So, totoo. lahat ng relevant laws, kailangan mong alamin. So, minsan, challenging din siya kasi kahit ilang basa ko pa yan, just like yung procurement, dalawang books na ang nabasa kong procurement law. Pero ngayon, pag may mga legal query, I really have to go back. Go back, yeah. to that book. To be sure, Yeah, no? kasi sobrang madami din. Very comprehensive yung inaaral ng isang legal officer. Correct. And yan yung mga challenges, physical, yung mga trabaho. How about budget? Ayun yung pinaka-challenge. Okay, sige. Sabi ko nga eh. Hindi naman. Very Sige. supportive naman yung office natin. Kaya nga, we would like to thank the minister really for the trust. Kasi parang yung legal officer kasi is one of the pinakamalaking role talaga na issue. Of course, yung mga signatory natin, yung accountability natin. That's why, if napapansin nyo, I always question pag may mga documents na napansin natin na kasi yung accountability ng mga Totoo yan. ng mga Totoo signatory yan. ng vouchers natin, especially our minister. Yes. Kaya nga kailangan maging din yung legal officer. So doon sa budget, alhamdulillah, very good naman ang ating Yeah. procurement officer sa mga supplies. Very Shout out. Yes, and our general services. LLLL. Yeah, our Shahani. general usually kasi diba, pag Hasanor, involved ganyan, budget, ang finance, very good naman sila pag Totoo, may mga travel and and magaling ang nag-aasikaso sa atin, si Ina. Masya Allah. Yan yung counterpart naman ni Hamsari. Yeah. Si Hamsari na ayaw ko na magsalita. Ayaw tumingin. Sige. Okay? And yun yung mga hamon, no? Challenges na kinakaharap ng legal and legislative liaison section.
Sa mga hamon na ito, Attorney D, Attorney Ika, ano yung mga ginagawa niyo para maibsan man lang kahit papaano yung mga kinakaharap niyo mga challenges? Well, Good practices. kami ni Ina, ang pinaka-main, kasi sa ngayon dalawa lang kami, but inshallah, malapit na maging tatlo. Yes. Ang pinaka-main namin na strategy is communication talaga. Ayan. Like, That's so nag-meet talaga important. kami ni Ina and very professional yung namin, Oh. usapan namin na. Okay. I mean, magkahalo yung personal and very professional. Pero kasi kami ni Ina, teamwork Yeah. talaga. Like, Totoo yan. we don't treat each other. Minsan pa nga, hindi na kami parang hindi na kami yung co-worker, parang kami magkapatid. Kasi, That's alam right. mo, Yung key camaraderie talaga. kasi kailangan talaga yan And between. communication talaga. Yeah. Like, kailangan kong alamin. And kapag may mga query sa amin, hindi kami basta-basta mag-decide. Sabi ko kay Ina, you have to know the point of this one. Yeah, totoo yan. Kapag may totoo. nag-complain kasi, for example, kasama yun sa mga natin, may mga grievances sa offices. Sa office natin, may mga grievances. Yeah, you have to know the context. So you have Yes, to know correct. the context of the whole story, the whole case. So, magkabilang Kasi minsan may dumadating na query kay Ina. And then, there was a time na wala ako, nasa on travel ako. Sabi ko, hindi rin magets ni Ina. So, sabi ko, Ina, you have to talk to the other person na kinocomplain. So, yun yung, parang sa case nyo ata yun. I-clarify. Ina, no? ICS and procurement ata yung nag-case. Okay, Hindi okay. namin nag-gets yung context niya kasi kabila lang narinig namin. So, yun. Oh, you haven't heard our side. Yeah, so nung narinig namin, okay na siya. Na-resolve naman. Okay. Yun yung pinaka-main namin ni Ina. You have to know everything from both sides. Yeah, before Kasi kami kung magbigay niyang legal opinion. Totoo. Correct. Okay. Team BM, salam, watching from Poblacion, Iligan. That's my mother-in-law. Hi, Mama. Ay, mashallah! Nako, full package to, no? Nako. That's my very beautiful mamang. Assalamualaikum, mashallah. Alam mo, nakakaantig ng pamusungan. Yung mga closeness na ganyan, the whole family circle, nagkakaintindihan, nagsusuportahan, yung bawat member, nako, I've been longing for that, mashallah. Nag-comment ang bunso namin. Oh. Yung naka-Arabic, that's our bunso ngayon. Jinan. That's Jihan. Jinan Salim. With pumping heart. Ayan ang kanyang... She's staying with us sa Cotabato right now. Okay, mashallah. Ayan. So, sige. Magpatuloy tayo. Nako, ito yung usapan na talagang feel mo. Yung suporta. Nako, umuulan ng suporta sa ating guest speaker. At na-share ng aho niya sa atin yung best practices nila sa LLLS. Actually, lahat ng sections under the Office of the Minister ay cut across. Yeah. No? Tignan mo, legal, ICS, planning, at saka yung internal audit na section. Kung iyong ipoprobe or talagang iintindihin from the deepest part of it. Support, operation, lahat. Correct. Support Lahat operation. ng aspeto ng ating ministry ay nakatoka itong ating mga sections under the Office of the Minister. And dahil dyan, ano mga ways forward ng legal and legislative liaison section? As to the... Yes. Wait, same pa rin naman. Hindi ka rin kami wala ng planning namin. Plano pa rin kami paano i-gawin. One of the reasons din kaya kami nag-propose ng isang yung admin kasi minsan yung mga time na magsabay yung travel ko. Totoo yan. Na hindi ko mapatravel si Ina kasi walang maiwan sa office. Kasi yung mga isa din sa trabaho natin yung pag-verify ng mga bond insurance. Ng mga bidders natin. Sobrang dami. Halos everyday. Yun at pinaka... Oo, yan yung sinusubitin nila bago mag-contract signing. Yes, correct. top customers natin. And before sila magpapabil. Yeah. So, minsan, hindi... I have to hatiin katawan ko kasi hindi pwede ipa-travel si Ina. Walang tao sa... Balik? Sige. Okay. So, ngayon, inshallah, baka yun na isa sa ways forward namin na i-plan out na din namin kung paano yung manning ng office. Was there a time at Attorney Ika na nagalit ka, nainis ka, or tanungin mo si Ina. anything sa iyong section? Was there a time? May mga time na magaling kasi si Ina so baka mga walang chance na minsan na napagsabihan ko siya like Ina kasi hindi mo sinabi yung ganyan. May time na may communication na dumating, nakalimutan niyang inform sa akin. Mga rare cases. Kasi sa dami lang siguro nang naano sa kanya. Maka once lang yun, no? Tignan mo. Once lang ako, siguro mga kasi na-shock 20 din ako, times? in-inform ako na hindi ko alam. Inuwi niya yung paper na kailangan ko and then I was in the office pagkabukas.
pagdating may misunderstanding, yung pala nasa kanya, dala-dala niya. Oh! So ang nasisi ko pa yung first, yung record ako. Sorry, Ma'am Cha. But in the coming day, no? The next day, Okay resolved na siya. Kalimutan naman. And Wala on na. that day mismo. On that day mismo. Okay. So, ikaw yung tipo ng tao na hindi tatanim Hindi naman. ng sama ng loob or anything. Yan ang tinatry ko maging compassionate. Di ba? Sana kaya din. Lenient Kasi tao lang din tayo. Oo. At saka whenever we keep, anger and anything negative na feelings sa atin, tayo ang kawawa. Ay, naku, nagdrama na naman tayo You have nito. to let go. Oo, correct. Ako, ang ating beauty die. Okay, sige. At dahil dyan, May beauty ka ba, Ma'am? nawawala na nga nai-erase na. Uy, naka-blooming ka Si ngayon. Kablay na Rio. Blooming from Taiwan, no? Ay, nako. Uy, kasi alam nyo, I really don't like guesting here. Bakit naman? Pero ngayon, pumayag ako kasi alam kong galing kayong Taiwan. So may pasalubong. Panado na naman ito. Okay, sige. Hindi may iwasan yan, no? Part na yan ng biyahe. Inshallah, it will come out. Sige. At dahil dyan, ako, naglipa na ang ating comments, pero isa lang ang pinanggalingan ito. Oo nga, diba yun? Nagkakalat na naman ang ating grabe. Galing naman pare. Yung Oy, lines. Ma'am Sal, congrats po dun sa napanalunan ninyo na website award. Galing-galing, mashallah. Thank you so much. Actually, siya ang napansin niya, pinakita pa niya sa Panday, kanila. mambo. And he checked the website. Ay, yung husband ko kasi is very din sa Yeah, keen sa website. mga ganyan. Yeah. Oo. So yun yung talent din niya. Okay. And sabi na, nagalit? Galit lang yan pag gutom. Si Kulay. Totoo yan. Pero other than that, bait-bait niya. Yeah, So, Ate Lahat Ina, naman kung ang may gutom. kasalanan ka, may handa ka na dapat. Pagkain na yan. Ano na yan? Pa-deliver na. Hello kay Sir John Unso na sumisilip kanina sa atin dito. Okay? At dahil naisiwalat na ho lahat ng ating kabalay na si Attorney Ika, ang lahat ng detalye na dapat nating malaman from the LLLS, ngayon naman ating alamin ang kanyang panghuling mensahe. May question ka pa ba, kabalay na Ria? Baka may gusto kayong tanong kay Attorney Ika. Feel ko sensitive masyado yung mga tanong ko. Oh, Wag na, my. skip nyo na ako. Delikado itong batang ito. Pag ito nagtanong, ewan ko na. Anong favorite color ninyo? Masyadong Okay. sensitive Sige, ba yun? hulaan mo. May Ay. prize kapag nahulaan mo. Pink. Ano? Pink daw. How do you know? Price hat. Ano Anong yan? premyo ko? Kiss. Ay, Ay, Hershey's? Hug and kiss. nagapahalik ka ba, kabay na rin? Hershey's ba yun? Okay. Paturo ma'am ng website. Okay, kabalay na Datono has. Yan na nakita kay kabalay na Moxie. And Wasila SM, ang bait-bait po niyan. Oh, naghihintay ng gift. Yes, I agree. At napaka-generous din. At mashallah, no? Itong ating Ma'am, si attorney. naghihintay ng gift yan kasi magagraduate. Huwag mong kalimutan yan. Nako. Kaya ang bait-bait, oh. Nagpapahiwatig ng mayroong ninanais. O yan, okay. At dahil tayo ho ay nasa oras ng 12 p.m., ano nga PM? Post-meridian? Meridian? Yes. Okay. Courtesy of our Director General. Ismail Ibrahim, Hajma Brewer. Kami ho ay magbivisit inshallah. 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 And ano ang iyong panghuling mensahe ngayong episode natin na kabalay na Attorney Ika sa ating mga tagapakinig at sa amin na rin na iyong First of all, co-MHSDians. yung pasalubong ko. Kidding aside, we Okay. really would like to thank the whole ministry kasi kahit nag-iisa ako, I have so many lapses na. So, thank you for the understanding, for the long patience. Minsan may mga madelay din na mga assignments. May And iwasan. gusto ko talaga magpasalamat kay Minister, kay our Director General na sobrang generous. Siya talaga ang totoong generous, no? Correct, Our correct. Deputy Minister and our Director, Sir Swart and Sir Dems, for the trust. Yeah. For the trust. I really appreciate na kahit hindi tayo magaling. Anong hindi magaling? Hindi naman talaga tayo magaling. Diyan ako hindi nag-agree. Kahit hindi tayo magaling, nakaka-boost kasi ng confidence when somebody is requesting your legal opinion or Totoo opinion. yan, Kahit hindi totoo man yan. legal opinion Opinion lang mo, or correct. advice. So I really thank them na nafe-feel ko yun sa kanila, sa mga director of finance. And of course, sa mga very stressful na walang kapagura, mga chief division. Grabe, sila talaga yung lagi kong Literally kausap. stressful. Yeah. Yes. And of course, sa lahat ng staff natin, thank you so much for the trust. Mhm. And sa ICS, sana wala nang sunod na gasting. Ay, hindi pwede.
Hindi pwede. Thank you talaga. Hanggat may update pa. See you next year. Mashallah. We are very Alhamdulillah. willing naman Yeah. na bumalik dito sa guest That's for right. any very important na mga Despite all the odds. Yes. Diba? Kahit na kung sa Maguindanao, pasalumpikit. Ngayon ko lang What is narinig that? yun. Explain mo ang Lumbikit. Ay naku, I can't explain it. Ngayon ko lang narinig yung word. That's the term. Talaga nang tumatalima pa rin sa ating imbitasyon ng ating legal officer sa MHSD. Okay? At sa dami ng accomplishments na nagawa ng ating LLLS, we congratulate you and paano nga? Kudos? Kudos sa ating LLLS at sa lahat ng sections under the office of the minister at sa lahat ng sections and divisions ng ating opisina. Ayan, may pahabol ka ba rin na Ria sa ating mga comments? Basahin mo na bago tayo mag-KKK. From Atilik Makapantar, our acting TRS Director and Ilud Chief, ang puti naman. Lighting ata? Oo nga, si attorney, talagang puti siya. Parang sa lighting talaga siya. Oo. Kasi Kuya Hamsi kasi gusto niyang ganyang klaseng settings eh. Kasi makailang edit siya, no? Sige. And Wasila's back, sinagot niya yung tanong, pink daw ang favorite color mo. Yan. She knows it. Kuya Mox, nagbabalik. Maraming salamat po, Ma'am Ju and Ma'am Sal, sa napakagandang programa niyo po. Mashallah, thank you very much. Okay lang kahit hindi ka magaling. Basta sa puso ko, ikaw... Hirap nito basahin. Pinakamagaling. Seryoso na to. Bakit yung kayo na pa? Seryoso? Seryoso lahat yun. And ang last message natin na babasahin ngayon, Kabalay na Ria. Our Director 2 for Technical and Regulatory Services, Sir Suhart Wahab. Sayang di ako nakahabol. Dami pa naman ako question kay attorney. Oh my gulay. Alhamdulillah. Attorney Ika is lucky today. Dahil hindi nakahabol si Sir Suhart. Ayan. Sir Suhart, we miss you. Yeah, See you I miss inshallah. This beautiful coming days. Nako, mashallah. At dahil dyan, we thank our legal officer, Attorney Nasiha Mamarangkas sa MHSD for being our guest today sa ating 176th episode ng ating programang MHS Delivers. And hopefully, makasama ho natin siya sa ating upcoming mga susunod na episodes ng ating programang MHS Delivers. MashaAllah, alhamdulillah. At ngayon, tayo ay dadako na sa ating KKK portion, the last segment ng ating programa. Ano nga ba ang magic 3 questions from our dear Kabalay na Ria? Narito naman po tayo muli sa segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Aha. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. At ang ating unang tanong, sa mga nabanggit na challenges ni Ate Eka na kinakaharap ng LLLS, magbigay lamang ng isa. Nako, 100 yun. Okay. Second question, kanina may nabanggit po na pahapyaw na may sinasagot tayong mga MR para sa back. Ano ang ibig sabihin ng MR? Mister. Okay. For the last question. And for the last question, kasalukuyan, ilan ang staff ng LLLS? Kasalukuyan. Napakarami. Dami yun. Ang dami, di ba? So, ulit, Sige. ang first question, magbigay ng isang challenge na kinakaharap ngayon ng LLLS. Second question, ano ang kahulugan ng MR sa larangan ng back? And third question, ilan ang kasalukuyang staff ng LLLS? Anong mabilis na pagkasabi sa kanya? Lelelis. Legal section na lang. Legal, legal section. section. Sige. Lalals. Okay. Sige. Wow. Kabay na Ria. And with that, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. At sa isa-idat, marami na pong nag-text. Aha, yan. Keep coming, keep texting, keep sending your messages in answer to our 3 questions today. Isa lang po ang inyong sasagutin na sigurado kayong tama ang inyong sagot. Paunahan po ito, ang mahuli, hindi na ho mananalo. Kaya be very quick. And
Ayan, thank you Kabalay na Ria sa ating KKK. At dahil dyan, tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan ho ng ating supportive at napakabait na Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ganon din ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, at ang ating bago lang ho dumating from Hajj, Director General Ismail Ibrahim Hajj Mabrur, at sa ngalan ng ating mga kabalay na sina, Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bint Emran Muhammad, at sa ngalan ni na Kuya Hamsi, Kuya NG, Kuya Mans, at sa ating mga kabalay sa DXMS, Kuya Sir Archie Dennis Rupert Alan, kami po ay nagpapaalam na para sa episode na ito. Ayan ho. At ito ho ang sa ngalan po ng ating guest speaker ngayon, Attorney Nasiha Mamarangkas. Ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah, na lagi pa rin ho nagpapaalala sa ating lahat na ating isagawa ang ating mga tungkulin, ang ating mga gawain sa bawat araw, gabay. Ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Hajj. MHS Delivers.